Pangalawa, ang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa ay having hope in God. Ang mga bata ay palagi may pangarap. Para sa kanila, ang lahat ay posible. Palagi silang may pag-asa sa buhay. Pwedeng gusto niya maging firefighter, athlete, doktor o singer. Walang ibang boses siyang naririnig na nagsasabi sa kanya na wala yan, hindi mo yan kaya. Sa halip, ang kanyang magulang, ini-encourage pa siya. Kaya mo yan anak, sige pagbutihan mo. Na-realize ko na makakaranas tayo ng trials at mawawalan tayo ng pag-asa at iisipin mo na wala na talagang pag-asa para sa pangarap ko. Kaibigan, ang hope o pag-asa ay isang bagay na hindi dapat mawala sa atin. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay meron tayong hope. Meron tayong ng pinakadakilang hope at pinakaimportanting hope sa buong mundo. At ito yung dapat na hindi mawala sa atin. Mas malaki at makatotohanan ang hope na ito kaysa sa material na bagay. Mas malaki ito kaysa sa success ng iyong career. Mas dependable ito kaysa sa iyong relasyon o business connections. Mas maaasahan mo ito kaysa sa mga kaalyado mo sa politika. Mas maaasahan mo ito kaysa sa technological advances na alam mo. Mas maaasahan mo ito kaysa sa physical appearance mo. Kaibigan, ang lahat ng ito ay nawawala, naluluma, natatapos o nananakaw. Pero ang sinasabi ko sa iyong hope na pinakamatibay at pinakamakatotohanan ay ang hope o pag-asa sa Diyos. Bakit ito yung pinakadakila? Dahil hindi ito nakabase sa material na bagay, kundi nakabase ito sa pangako ng Diyos na hindi pwedeng sumablay. Kaibigan, ang hope natin sa pangako ng Diyos ay hindi imbento ng tao. Hindi ito computation ng tao. Hindi ito estimates ng mga scientists. Kung hindi ito ay pangako ng Diyos. Kaya pag meron ka nito ng ganitong hope na nakabase sa pangako ng Diyos, pwede kang maging ilaw dito sa madilim na mundo. Pwede kang maging daluyan ng encouragement para sa mga nalulungkot, para sa mga nawawalan ng pag-asa, para sa mga naghahanap ng katotohanan, para sa mga naghahanap ng totoong buhay. Kaibigan, ang childlike faith ay pagkakaroon mo ng hope o pag-asa na galing sa Diyos. Pangatlo, ang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa ay believing that God has the power to do anything. Ang nagtitiwala sa Diyos ay naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kahit ano. Ang childlike faith ay pagkilala mo na yung mga imposibleng bagay ay hindi mo magagawa sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Kung hindi ito ay magagawa mo lang sa pamamagitan ng lakas na galing sa Diyos. Ang iyong childlike faith ay pagbabalik mo sa Diyos ng kapurihan sa tuwing ikaw ay merong na-accomplish. Sinasabi mo, Lord, it's about your ability. It's about your strength. Hindi po ito tungkol sa aking lakas. Lahat po ng imposibleng bagay, hindi ko po magagawa. Pero wala pong imposible sa inyo. Kayo ang may gawa nito. Ibigan, ano yung struggle mo na pinagdadaanan ngayon? At sinasabi mo, hindi ko po ito kaya, Lord. Anong mga challenges ang pinagdadaanan mo na mas malaki kaysa sa kaya mong pamahalaan? Anong problema ang pinagdadaanan mo na tanging ang Diyos lang ang may kakayahang gumawa ng solusyon para dito? Kaibigan, sinasabi ngayon sa iyo ng Diyos, walang imposible sa taong nananampalataya sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung ang pananampalataya mo ay nasa abilidad ng Diyos, then hindi mo kailangan mag-worry. Pero kung ang pananampalataya mo ay nasa kakayahan mo na gumawa ng paraan, kakayahan mo na dumiskarte, kakayahan mo na humingi ng tulong sa iba't ibang tao, naku kaibigan, dyan ka mag-alala dahil mabibigo ka. Kuya Mike, paano kung ganito yung mangyari kinabukasan? Paano kung hindi niya gagawin yung inaasahan ko sa kanya? Paano na ito? What if? Kaibigan, isang tabi mo muna yung mga what if dahil walang imposible sa Diyos. Siya ang bahala dyan. Ang sinasabi niya, ako unahin mo at siya ang bahala sa iyong what if. May mga nanghihingi ng tulong sa atin pero sinasabi ko lagi, hinahanap mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Kasi maaari kitang matulungan pansamantala pero hindi ito sasapat. Pero kung uunahin mo ang Diyos, hahanapin mo ang kanyang kaharian at katuwiran
ay siya ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Kaya sabi ko, sumali ka sa D-group para makilala mo ang Diyos. Huwag ka mag-depend sa tao, magdepende ka sa Diyos. Kaya nga, tingnan mo kanina, binasa natin sa Matthew 6:31-33. Now, tingnan mo, ang sabi sa verse 34, huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Ang sinasabi dito ay huwag ka mag-alala sa mangyayari kinabukasan. Hindi ibig sabihin na huwag ka na magpaplano, huwag kang gagawa ng mga matatalinong desisyon. Ang sinasabi, huwag ka na magkaroon ng anxiety, huwag ka na ma-depress. Bakit? Kasi kung hahanapin mo ang Diyos ngayon at ipagkakatiwala mo ang iyong problema ngayong araw sa Kanya, ay siyang bahala dito. Pangalawa, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari bukas. Kaya alam niya din kung anong kakailanganin mo para bukas. Ang sinasabi niya sa'yo, magtiwala ka muna sa Kanya ngayon, day by day. Hindi mo kayang isolve ang lahat ng problema mo na pang isang buwan o pang 6 na buwan o pang isang taon kung hindi day by day. Umasa ka sa Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para lang matupad niya ang purpose sa buhay mo na sinisikap mong gawin dahil inuuna mo siya sa iyong buhay. Pero kung hindi mo siya inuuna sa iyong buhay, paano kanya maiingatan? Paano niya mabibigay sa iyo yung provision at protection na kailangan mo? Malayo ka sa direksyon na pinapapuntahan niya sa iyo. Hindi nai-impress ang Diyos sa iyo sa dami ng minemorize mong verse. Hindi mai-impress ang Diyos sa iyo dahil nakikipagdebate ka. Hindi mai-impress ang Diyos sa iyo kapag nakikita niyang inuuna mo siya sa buhay mo. Nagdedepende ka sa Kanya sa pangangailangan mo. Hihingin mo ito sa Kanya sa panalangin. Doon siya mai-impress sa iyo. Merong mag-asawa sa kapatiran na umattend sa isang camp. Sila isa sa mga leader sa mga kabataan. Kaya lang yung babae ay buntis. Mainit na mainit doon sa lugar na pinuntahan nila, pero kahit na ganito yung sitwasyon, ay nag-enjoy naman yung mga bata. At nung hapon na, dahil malapit lang naman ang bahay ng mag-asawa sa camp, ay umuwi muna sila. Kaya lang pagdating sa bahay, ay yung babae ay dinugo. At nung kinabukasan nga, pumunta sila sa doktor. Sinabi ng doktor na yung bata ay wala sa sinapupunan, kaya siya ay dinudugo. At ito ay isang delikadong sitwasyon para sa kanya. At sabi ng doktor nung araw na iyon, ay mahiga lang siya at huwag gumawa ng kahit ano. At yung asawang lalaki naman ay bumalik na sa camp upang gawin niya yung kailangan niyang gawin. Mangyak-ngyak niyang sinabi sa kanila ang sinapit ng kanyang asawa. Kaya nagkaisa ang lahat na manalangin. At nung nag-worship na sila kasama yung mga grade 4 at grade 5 na mga bata, sinabi nila dito yung nangyari doon sa babae na leader nila. Alam mo, yung mga bata ay talagang nagsimulang manalangin na may buong pagtitiwala sa Diyos at tuloy-tuloy hanggang hapon, hanggang gabi. Kinabukasan nung bumalik yung babae sa doktor, ay sabi nito, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Una, yung baby mo humiwalay sa iyong sinapupunan, which is sobrang rare. At hindi yun nangyayari basta-basta. Pero ngayon naman, mas lalo pang kababalaghan ang nangyari. Dahil ang iyong baby ay naroon na ulit sa iyong sinapupunan. Kahit minsan sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kaya ngayon, umuwi ka na at pwede mong gawin kahit ano. At alam mo, yung mag-asawa, tuwang-tuwa. Bumalik sila sa camp at kinuwento nila ang nangyari. At nung araw na yon, ang daming mga kabataan ang nagpabaptize. Na-realize ko, kailangan natin yung childlike faith ng grade 4 at grade 5 na naniniwala na walang imposible sa Diyos at sasagutin niya yung ating panalangin.